Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga ka-scanner. Kasalukuyan dito tayo ngayon sa may Pavilion Pasay. O kaya bakit po ba tayo nandito ngayon sa may Pavilion Pasay? Magkakaroon po tayo ngayon ng seminar dagdag kaalaman para sa mga security personnel na katulad po natin. So nandito po tayo ngayon sa Pavilion. So yung mga tropa po natin nandun na po sa loob. So papasok po tayo ngayon sa loob ng Pavilion inshallah. Diyan kasama po si Kuya Main, si Kuya Majesty. Taga-taga na po natin. Good morning. Sa mga kaskanan, nandito na po tayo ngayon sa mga Pavilion ba? Marami natin sa mga nakasakot dito. Kasi dito dagdag po ba alaman sa mga security gusto sa safety protocol na tinatawag. Pakita ko yung mga so kaya lang sinisipeta lang dito po magsisimina. Nag-a-assemble pa lang. May ito mag-i-start po tayo. Oh, pag hindi ka pumasok pa ng isang araw, pero ano nangyari siya? So hanggang doon muna tayo mga ka-scanner. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ano ba yan? Follow natin yan. Okay. Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga ka-scanner. Kaya kasalukuyan tayo dito tayo ngayon. So i-interview din natin ngayon si Sir Siya Payos ng seminar ng Muslim. So ngayon dalawa na nga-interview natin ngayon sir. So simula na po natin sir. Okay. Sir, ano po ba yung kahalagaan? Bakit tayo kailangan ng seminar o pagtanong ng ano po ba ang dapat natin matutunan? So this implementation it comes from the Department of Labor and Employment and Occupational Safety and Health Center, no? So ito implemented po to sa lahat ng mga establishmento, either low risk, medium risk, and high risk. So kung babalikan po natin during mga 1920s, mga 1930s, sa mga sinaunang panahon, so makikita natin doon na yung mga empleyado, mga workers na nagtatrabaho, they are exposing, but napakaraming mga hazard, maraming na disgrasya, maraming namatay, maraming nagkasakit dahil po sa kapabayaan ng mga employer, no? Yung mga may-ari ng mga company. That's why the Department of Labor and Employment, Occupational Safety and Health Center, they are implementing these guidelines para ma-prevent po yung mga ganyang mga pangyayari dito sa ating mga bansa, no? Kahit sa mga larangan ng mga company. So yan po yung mga iniiwasan nila na ayaw nila na ikaw, contractor ka, meron kang mga employee, pinakontrabaho mo yung isang workers, kailangan ingatan mo yung mga workers mo na hindi sila magkasakit, hindi maaksidente, hindi mamamatay, no? So that's the protection. Ganun kahalaga po ang implement ng OSNAN DOLE. That's why we are thankful now na sa generations natin meron ng mga ganito mga batas dahil naprotektahan na po ang lahat po ng mga manggagawa kasi ang mga about the Republic Act 11058 na pinapa-implement ng OS natin, we have the obligation coming from the employee and then the employer na ikaw as a contractor, yun nga, iwasan mo na once magpapatrabaho ka ng isang empleyado, bigyan mo siya ng mga full protections, no? Na hindi siya madisgrasya o mamatay o ma-insidente. So ganun po kahalaga. Ganun kahalaga ang implementations ng DOLE natin at saka OSH. That's why we are implementing about the mandatory 8 hours orientation. Okay. Narinig na po natin na sila staff po tapos natin ngayon. So sir, pwede po natin sila imitahan ng similar po kayo tapos para dagdag po ba ito para naman sa mga security? Yes, of course, no?
So, actually, lahat po ng mga ano natin, lahat po ng mga manggagawa natin, katulad po sa atin bilang isang mga employee. So, actually, the Department of Labor and Employment, nire-require na po lahat ng mga establishment na kailangan mag-undergo lahat yung mga tao nila ng mga 8 hours mandatory orientation para they are aware kung anong klaseng mga hazard. It depends upon sa mga nature ng mga company kung anong klaseng mga hazardous na ma-encounter nila, no? So, lahat po yan, wala pong pinipili. So, this is requirement from DOLE. So, much better lahat po. We are inviting, no, na lahat ng mga company, so kumbaga nananawagan tayo dito na lahat ng mga kumpanya. So, please protect your workers. So, suportahan nyo po na paano sila ma-enhance yung knowledge nila, yung capability nila, na yung mga company na huwag pabayaan yung mga manggagawa to ensure na yung pagtatrabaho nila sa exposure nila sa environment, they are safe. So, very safety po sila. So, yan, that's the requirements. No? Lahat naman, nire-require naman na magkaroon ng 8 hours mandatory orientations for the awareness ng mga tao. Yan. So, thank you so much, sir. Okay, so thank you very much. No? So, maraming salamat and safety first, keep up. So lahat po. So this program, actually this is the program for the GPA security na kailangan na lahat ng mga members natin for our security, they are educated, their knowledge will enhance about their capability. Pagdating sa exposure nila sa environment nila, so depende na lang sa client kung anong nature ng exposure nila sa area nila. Yan. So, isa po to sa mga gandang programa, no, ng mga company natin para mas lalong awareness yung mga deployment ng mga security natin. Thank you very much. Yeah. Okay. Thank you so much. So, mga ka-scout, narinig na po natin ang salita ka ng instructor natin. So, pag hinihintay natin mga kapatid, mga 5-9, maganda po na po kayo ng post. Kadagdag po alaman sa ating. So, hanggang doon muna tayo mga ka-scout kasi nakadigtay kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.